Nasa huling yugto na tayo ng ating series, yun nga which is yung New Gen. Ayan. Last time, pinag-usapan natin yung tungkol kay Nathan at saka kay King David, na kung saan, tawag doon, pinuna. No? Pinuna ni Nathan si King David. And also, pinakita rin doon kung paano tinanggap ng isang magaling na hari yung puna sa kanya ni Nathan. So, ngayon, speaking paganda, ngayong hapon, pag-uusapan natin yung tungkol doon sa kay David. Kung paano niya inihanda si King Solomon sa pagbibigay niya sa kaharian. Kasi alam ni King David na, na malaking responsibility yung ibibigay niya kay Solomon. Kaya, bata pa lang si Solomon, inihanda na kaagad ni King David. So, maaari po tayong tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Sabi sa unang Kronika 29, verses 1 to 3. Pagkatapos, sinabi ni Haring David sa lahat ng mamamayan ng Israel, ang anak kong si Solomon, na pinili ng Diyos, ay bata pa at wala pang karanasan. Malaki ang gagawin na ito dahil ang pinapatayong gusali ay hindi para sa tao, kundi para sa Panginoong Diyos. Ginawa ko ang lahat para maihanda ang mga materyales para sa templo ng aking Diyos. Maraming ginto, pilak, tanso, bakal, at kahoy, mamahaling bato na onyx, at iba pang mamahaling hiyas, at mga batong may iba't ibang kulay, at marami ring marmol. At dahil sa kagustuhan kong maitayo ang templo ng aking Diyos, ibibigay ko pati ang personal kong mga ginto at pilak, bukod pa ang mga materyales na naipon ko para sa banal na templo. God, maraming salamat sa word mo, God. Speak through me, God. And God, we are praying na bigyan mo po kami ng tenga na handang mag-receive ng iyong word. At puso, Lord, puso na handang unawain kung ano yung mga bagay na dapat naming maunawain at gusto mong ipaunawa sa amin. Maraming salamat, God. In Jesus' name we pray. Amen. Sige, maupo na po tayo. Okay, balikan po natin si King David, yung kwento ni King David, yung paghahanda niya kay Solomon. 'Di ba? Alam naman po natin, sobrang great yung kwento ni David. Familiar naman po lahat, 'di ba, sa kwento ni David? Siya po yung naghati ng dagat. Ay, hindi naman, 'di ba? So si David, siya yung hari, tapos siya yung nakapatay kay Goliath nung bata pa siya. And naging hari siya. Ngayon, pag-uusapan natin ngayon, inihanda niya si Solomon. Kasi greatness grabe yung sobrang great nung kingdom or yung panahon ni King David. Kaya, bata pa si Solomon, habang bata pa, tinetrain na niya. Kasi mabigat yung kukuning responsibility ni Solomon. So ngayon, meron akong question. Anong pwede nating maipasa sa next generation upang mapanatili ang glory ni God? Anong pwede nating ipasa sa next generation upang mapanatili ang glory ni God? Before we start, gusto ko lang siguro munang pasalamatan, yung commend yung leadership ng Victory Antipolo and Victory Taytay. Thank you for giving us this opportunity para humarap sa inyo, tumungtong sa stage na to, humarap sa inyo at i-preach yung word ni God. Thank you. Kasi yung parang ganun yung ginagawa nila. Yung ginawa ni David kay Solomon, ganun yung ginagawa nila ngayon. Pine-prepare nila sa malaking gawain kaming mga campus missionary. And it is napakalaking honor talaga na mabigyan ng ganitong pagkakataon. Okay, balik tayo. Unang bagay na pwede nating ibigay sa next generation, relationship. Sabi doon, ang anak kong si Solomon na pinili ng Diyos ay bata pa at wala pang karanasan. Okay wala pang karanasan. Alam ng tatay. Di ba, tatay? Alam ng tatay. Ngayon, sabi rito, bago muna yon, sige, taas kamay
Taas kamay, sino rito yung mga may anak? Taas kamay. Op, wala mo nang bababa, ah. Wala mo nang bababa. Taas kamay. Sino rito yung may mga pamangkin? Op, taas pa rin ang kamay. Taas pa rin ang kamay. Sino rito yung may mga kapatid? Taas pa rin kamay. Ano ba yan? Hindi pa lahat pala. Sige, ito na lang. Taas kamay yung may nakikitang mga mas bata sa kanila. Ayan. Pero for sure naman, lahat tayo, no? Nakakita na ng mas bata sa atin. So ngayon, tayo yung older generation. Bakit ba mahalaga na maipasa natin sa new generation yung magandang relationship, yung malalim na relationship? Una, upang malaman natin kung ano yung mga bagay na dapat nating itulong at ituro sa kanila. Nakuha po natin yun. Mga bagay na dapat nating itulong at ituro sa kanila. Ako po as campus missionary, may mga estudyante po kami na sinasamahan sa journey. And imagine, kung wala kaming relationship sa mga batang yon, paano namin sila i-guide? Halimbawa, sasabihin ko sa isang bata, magbasa ka ng Bible. Magbasa ka ng Bible para lumalim yung faith mo kay God. Pero, dahil wala kaming relationship, hindi ko na itanong na wala pala siyang Bible. Di ba? Or tuwing tawag doon yung fellowship, mayroong isa na laging hindi umatin. Bakit kaya? Parang pang-apat na beses hindi na to umatin. Dahil wala tayong relationship, hindi natin alam may problema na pala sa pamilya yung bata. Kaya dapat hindi natin malalaman 'yun kung wala tayong relationship sa kanila. Wala tayong malalim na relationship sa kanila. Kaya sana walang ganun sa atin na hindi natin kilala yung mga batang 'to. Wala tayong personal na, personal na pakikipag-usap o relasyon sa mga mas nakababata sa atin. Pero, diba, dahil may relasyon tayo sa mga batang 'yon, alam natin yung mga needs nila. Alam natin kung paano natin sila matutulungan. Alam natin kapag wala silang pamasahe. Yung mga students, alam namin yung nyo. Alam namin yung mga struggles nyo sa buhay. Alam namin bilang mga kuya at mga ate, bilang may mga relasyon kami, may malalim kaming relationship sa mga batang to. Alam namin kapag nagugutom sila, ba? Alam namin kapag may problema sila, kapag nag-worry sila at natatakot sila. Nalalaman natin yun kasi nakikita natin Nakikita natin kung paano sila kumilos, kung paano sila mag-react. Minsan kahit di na sila magsabi, nakikita na natin, nalalaman na natin. Mas kilala natin sila dahil may relasyon tayo sa kanila bilang mga kuya at ate nila. Yung iba sa atin dito, may anak, tama? For sure, nakikita natin lahat ng galaw ng ating mga anak. Tama ba? O ako lang? Hindi naman siguro ako lang, no? Okay. Alam natin kung may mga nagbabago sa kilos nila. Tama ba? Okay. Sige. Isang beses ito, isang kwento lang. Isang beses, galing ako sa center Pagpasok ko sa pinto namin, nagtatanggal ako ng sapatos. Tapos, napansin ko, ang linis nung sahig namin. Tapos, pagtingin ko sa hagdan, walang mga gamit, hindi makalat. Tapos, pagubad ko ng sapatos, pagpasok ko sa kusina namin, nakita ko yung lamesa, walang kalat, napakalinis. Tapos, yung lababo, malinis din, walang hugasin. Sabi ko, parang di ako sanay Di ba? Tapos pagtingin ko dun sa kalan namin, ang kintab. Sabi ko, teka. Mukhang may hihilinging pabor yung mga anak ko May hihilinging pabor. So sabi ko, mukhang meron tong hihilingin. So hindi ako nagkamali. Bumaba yung bunso ko, galing sa kwarto, meron na kaming cellphone. Mag-Roblox lang kami. Diba? Kasi yung mga anak ko, dinidisiplina namin sa paggamit ng cellphone. So, nakakatuwang isipin, na dahil may relationship, may malalim akong relationship sa mga anak ko, konting kilos lang, alam ko na. Alam ko na, may hihilingin to sa akin. Kaya, ganun din ba kayo? May experience ba kayong ganun, parents? Tama? Yun. Very good. Akala ko ako lang, mahirap naman Kaya tayo,
bilang mas nakatatanda, tayo yung unang nag-a-adjust para sa kanila. Kasi, tayo yung mas maraming experience eh. Tayo yung mas maraming naipong wisdom. Tayo yung mas naturuan na ng Panginoon. Kasi, pwedeng di naman ako mag-adjust eh. Pwedeng hindi ko pagbigyan ng anak ko. Diba? Pero mag-adjust tayo. So, tama po ba? Clear naman po tayo, di ba? Yung iba sa atin dito, hindi, sorry naman. Dahil may relasyon tayo sa next generation, kahit bata pa at walang masyadong karanasan, alam natin kung paano natin sila maihahanda at matutulungan para sa isakatuparan ang malaking plano ng Diyos sa kanilang buhay. Yun ang una. Pangalawang rason kung bakit mahalaga yung relationship. Para madali nating maipapasa sa next gen yung vision. Madali nating maipapasa sa kanila yung mga bagay na gusto nating ipagawa. Di ba? Sabi doon sa madali nating maipasa yung wisdom, yung learnings. Sabi doon sa unang Kronika, chapter 22, verse 6 to 7, ang sabi ron, pagkatapos, ipinatawag ni David ang anak niyang si Solomon at inutusang ipatayo ang templo para sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Sinabi ni David kay Solomon, anak, inutusan, di ba? Anak, gusto ko sanang magpatayo ng templo para sa karangalan at pangalan ng Panginoong aking Diyos. So ngayon, dahil meron tayong relation sa next generation, ramdam natin mararamdaman nila na safe and secure sila. By then, magkakaroon sila ng mutual trust at respect sa atin. Diba? Mai-encourage at mamomotivate natin sila upang magkaroon din sila ng mas malalim na pagkakakilanlan sa Panginoon. Nakita nyo? Inutusan ni Haring David si Solomon yung anak niya. Hindi tayo basta-basta makakapag-utos sa isang tao na, gawin yung isang bagay para gawin yung isang bagay. Pero, kung wala tayong relasyon sa kanya, pero pwede yun. Halimbawa, teka, bro, tayo ka. O, tingnan nyo, ang bilis tumayo, inutusan ko, saglit lang, tumayo agad. Bro, anong name mo, bro? James. Ayan, palakpakan naman natin si James. James, question. Diba? James, tingnan nyo inutusan kong tumayo. Tumayo agad, bakit? Ang dali lang naman Madali lang naman. Magkakilala ba kami ni James? Hindi. May relasyon ba kami ni James? Wala. Pero, madali lang yung pinapagawa ko sa kanya, kaya ginawa niya. Pero, James, bro, 3 yung anak ko, bro. Baka pwede yung isa doon, bro, pag-aralin mo. Okay lang ba? Pag-aralin mo yung isa, bro. Hindi, di ba? Pero, di ba, dahil wala kaming relationship, syempre, sino ka? Bakit ko pag-aaralin anak mo? Gagawa-gawa ka ng anak, tapos ako pagpapaaral. So, bro, thank you, bro. Salamat, James. So, di ba, may mga bagay na, madaling gawin. Kahit wala tayong relationship, okay lang. Pero may mga bagay na mahirap sundin kapag malaki yung ipapagawa sa atin. Tama po ba? Sabi rito, mas magiging madali para sa atin na ipasa sa next generation yung mga gawain o plano ng Diyos kapag meron tayong relationship sa kanila. Matatapos nila ang misyon kung matagumpay nating maipapasa sa kanila yung vision. At mangyayari yon kung meron tayong relasyon sa next generation. O di ba, puro syon? Diba? So, pangalawang pwede nating ibigay sa next generation or ipasa. Resources. Sabi sa scripture, malaki ang gawain na ito dahil ang ipapatayong gusali ay hindi para sa tao, kundi para sa Panginoong Diyos. Ginawa ko ang templo ng aking Diyos, maraming ginto, pilak, tanso. So, pin-repair.
Definitely, mga bagay. Mga bagay, di ba? Mga bagay yung inihanda ni King David. Yung mga parents dito na tulad ko, for sure, gusto rin nating magpasa ng mga material sa ating mga anak, tama? Pwedeng kotse, pwedeng bahay, at lupa, at pera. Di ba? Mga bagay na magagamit ng next generation para magpatuloy sa buhay. Yes, pwede naman. Kung meron tayong farm, di ba? Pwede nating ipamana yung farm. Oh, mayaman, no? Yes, kung meron tayong mga ganun, pwede nating ipamana sa next generation. Kasi, hindi naman natin madadala yon sa kabilang buhay, di ba? Mahirap kung madadala natin yon. So, iiwan natin yun dito sa lupa at gagamitin ng ating mga maiiwan. Pero, when we say resources, hindi lang siya yung mga bagay na nakikita at nahahawakan. Ano yung mga bagay na yun? Pwedeng education. Diba? Education. Pinag-aaral natin yung ating mga anak, or yung ating mga kapatid, yung mga wala pang asawa, or yung ating mga pamangkin. Diba? Pinag-aaral natin sila para sila matuto. Alam niyo ba yung palabas sa TV na yung parang eksena, parang kakausapin nung magulang yung mga anak niya, sasabihin, "Anak, mag-aral ka ng maigi para makakuha ka ng magandang grades at makapagtapos ka sa magandang eskwelahan. Nang sa ganun, makakuha ka ng magandang trabaho. At pag nakakuha ka ng magandang trabaho, may malaking sahod. At dahil doon, maiaahon mo kami sa hirap." Diba? Familiar sa inyo yung mga ganong kwento? Yung ganong scenery? Ay, ganong eksena. Bakit? Kasi yun yung usual na nangyayari talaga sa reality. Ang edukasyon ay ang tanging yaman na maiiwan natin na hindi mananakaw. Naniniwala po tayo ron? Totoo yun. Mananakaw yung diploma, pero yung karunungan, hindi. Karunungan na dapat ginagamit natin as source para masustain yung buhay natin dito sa mundo. Kaya dapat tandaan natin na ang greater source natin sa pangangailangan natin ay ang Diyos. Hindi yung sahod natin at namula sa trabaho natin. Ngayon, ano pa ba? Business. Diba? Kung may business kayo at gusto nyong ipamana sa mga anak nyo yung business na yon, abay, galingan nyo. Gandahan nyo. Palaguin nyo yung business ng yun. At hindi lang sa palaguin, dapat transparent kayo. Dapat according to God's will yung mga ginagawa nyo sa business nyo. Bakit? Kasi pag according to God's will yung ginagawa nyo sa business nyo, for sure, talagang aangat talaga yung kita natin. At hindi lang yung kita. Diba? Hindi lang naman kita yung mahalaga eh. Pero yung nagpag-obey natin kay God, yun ang mahalaga. Ano pa ba? Pero pag mga yung mga tawag doon, yung mga businessman dito, wag naman sana nating utang ang ipamana sa ating mga anak. 'Di ba? Sana hindi naman utang. Kasi pag utang yung ipinamana mo, naku, kawawa naman. Sana hindi mo lang ipinamana. 'Di ba? Ano pa ba yung pwede nating ipamana? College, ano ba 'yon? Yung mga plans, 'di ba? Pwede nating ipamana 'yon. So malaking tulong 'yun. Bakit? Minsan, bata pa yung mga anak natin, no? Bata pa yung mga anak natin, ikinuha na natin, tapos bigla tayong nawala, tinawag ni Lord, naka-prepared na yung future ng mga anak natin. At ganun yung ginawa ni David. No? Pinrepaire niya ng matagal pa, malayo pa, pinrepaire niya kaagad. Joe Mike, paano kung hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral ko, wala akong business? Paano yun? Anong ibig mong sabihin doon na source na ipamamana ko? Wala ba? Ibig sabihin ba nun, wala akong source? No, hindi. Ngayon po, may isang kong kwento. Pwede kasi nating ipamana yung talent. Alam niyo po ba, nasasabi sa unang Kronika 29:12, sabi, sa inyo magmumula kay God, magmumula ang kayamanan at karangalan. Kayo ang mamamahala sa lahat ng bagay. Makapangyarihan kayo ang nagpapalakas at nagbibigay kapangyarihan sa sino man.
So si God ang nagbibigay sa atin. So ano bang binigay sa atin ni God? Hindi nga tayo nakatapos. Hindi naman lahat pinapalad na makatapos ng pag-aaral eh. Anong binigay sa atin? Talent. Bago tayo pinanganak, may gift na binigay sa atin. At gagamitin natin yon. Siyempre, para kumita. Ano bang talent? Sumayaw. May kumikita sa sayaw. May kumikita sa pagkanta. Siyempre, mga singer, no? May kumikita pwede ka rin maging talent mo, magic. Alam niyo ba, kwento ko lang ulit, yung tito ko, pinag-aaral siya ng lola at lola ko, pero matigas ang ulo niya eh. Kaya yun, nalumpo. Alam niyo kung bakit? Paano nalumpo? Nag-dive siya sa sabaw. Hindi, nag-dive siya sa swimming pool na mababaw lang yung swimming pool. Ano nangyari? Tumama yung bunbunan niya dun sa sahig ng swimming pool. Ang nangyari, ayun, lumpo siya. Naka-wheelchair siya, tapos, yung paa niya, syempre, hindi nakakagalaw, lumpo nga. Yung kamay niya, ganun lang. Yung ulo niya, ito lang nagagalaw niya. Wala na. So, magtitenga siya, ganun, magte-text siya. Pero alam nyo, napakabuti ng Diyos. Bakit? Ganun nga yung nangyari sa kanya. Pero alam nyo kung ano siya ngayon? Matagal na siyang mouth painter. Nagpipaint siya gamit bibig. Nakakita na kayo ng ganun? Nakakita na kayo. Nagpipaint siya gamit bibig. So, international artist na rin siya. So, matagal na siyang nagpipaint mula nung nalumpo nga siya. So, ibig sabihin nun, gumagawa pa rin ang Diyos ng paraan upang magkaroon tayo ng resources. Yung talent na yan, na meron kayo, na meron tayo, yung talino, yung galing natin, ibinibigay yan sa atin ng Diyos para gamitin at maging source upang tayo ay mabuhay sa araw-araw. Yung trabaho, talent at skills na binigay sa atin, ulitin ko yung trabaho, talent at skills, ibinigay sa atin, hindi lang upang gamitin para mabuhay sa araw-araw, kundi upang i-acknowledge natin na si God ang ultimate source ng lahat ng magagandang bagay. Tama po ba? Okay. Pangatlong bagay, real faith. Real faith. Tunay na pananalig at pananampalataya. Kung makikita natin meron ba? Ayan, makikita natin sa unang Kronika 29 verse 1 to 3. Pagkatapos sinabi ni Haring David sa lahat ng mamamayan, parang inulit lang. Pero makikita nyo, pinili ng Diyos ang bata, Panginoong Diyos. So lahat, ina-acknowledge niya si God. Lahat para kay God. Yun yung tatay. Isa sa pinakamahalagang bagay na dapat na maiwan natin sa next generation ay ang ating real faith. Makikita natin yung mga plano ni King David para sa sarili, hindi para sa sarili, kundi para sa Diyos. Diba? Nakita natin, puro Diyos, Diyos, Diyos. So, naalala niyo ba si David? Si David, paano siya nagsimula? Pastol. Bata. Maliit. Payat, siguro, no? Payat. Baka butas-butas pa yung damit. Diba? Pastol siya eh. O di kaya baka mabaho pa nga siya dahil syempre nag-aalaga siya ng mga tupa, diba? Pero, dahil may plano yung Diyos sa kanya, anong nangyari? Naging hari siya. Naisa katuparan ni God yung plano niya para kay David. Nung naging hari si David, sabi niya, nasa kaharian siya. Sabi niya, bakit ganun? Ako, may kaharian, may palasyo ako. Pero yung Diyos, wala. Diba? Pero yung Diyos, wala. Kaya yun, nagpagawa siya ng temple para sa Diyos. Nagpagawa siya ng templo. Ibinabalik niya, kasi alam niya kung saan siya nagsimula, tapos nasaan ka na ngayon, ibinabalik niya sa Diyos yung kabutihan na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Malaking gawain, yung pinapagawa niya kay Solomon. Kaya habang bata pa, sinabi na sa kanya ng Diyos na si Solomon ang magsasakatuparan ng kanyang plano. Tayo, bilang older generation,
may malaking gawain din tayo. May malaking gawain na ibinibigay sa atin ang Diyos. Alam niyo kung ano yon? Alam niyo kung ano? May idea kayo? Malaking gawain na ibinibigay sa atin ng Diyos, ipakilala si Jesus. Ipakilala si Jesus sa mga taong mas bata sa atin. Ipakilala si Jesus sa next generation. Leading the youth to follow Jesus is not a biblical call, but also an incredible privilege. Napakalaking pribilehiyo na mabigyan ng ganoong kalaking task. Kaya sana, ginagawa din natin. Dahil pagkakataon yun para maglingkod sa Panginoon. Gumawa tayo ng mga bagay upang ma-inspire, ma-prepare, at ma-empower natin ang next generation. Gagawin natin yun upang ma-honor si God sa buhay nila. Sabi sa Hukom, chapter 2, verse 10, ayan, nang mamatay ang mga tao sa henerasyong iyon, ang sumunod na salinlahi ay hindi nakilala ang Panginoon. Maging ang mga ginawa niya para sa Israel. Nakita nyo? Isang generation, hindi nakilala ang Diyos. Huwag natin hayaan na malimutan ng susunod na henerasyon ang mga magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Ang sarap tingnan, imagine niyo, ang sarap tingnan ng isang pamilya, sama-sama sila magkakahawak ng kamay nagdarasal sa bahay nila. Diba? Napakasarap tingnan nun. Tayo, ganun din ba ginagawa natin? Na ipakikita ba natin sa ating mga anak kung paano tayo magdasal at magtiwala sa Diyos? Nakikita ba nila? Nasasamahan ba natin sila sa pagbabasa ng Bible? Naturuan ba natin sila sa pagbabasa ng Bible at pagdarasal? Alam nyo, isang kwento ulit, no? may isa akong kaibigan na tinawagan ako. Pare, punta ka dito, pre, kasi medyo kailangan kita. Oh, pare, kailangan kita. So, pumunta ako kasi marami daw siyang problema. Sunod-sunod daw yung problema niya tungkol sa problema sa trabaho, problema sa pamilya, sunod-sunod daw. Sabi ko sa kanya, pre, baka naman nakakalimot ka ng tumawag sa Diyos? Nagsisimba ka pa ba? Tapos sabi niya, hindi na, pre. Sa loob-loob ko lang. Ako. Tapos tinanong ko siya, bro, alam mo ba, yung buhay na yung nangyayari sa'yo ngayon, may ganyang kwento na sa Bible. Kilala mo ba si Job? Sabi niya, hindi eh. Sabi ko, pre, si Job, kinuha yung lahat sa kanya. Pero nanatili siyang nagtitiwala at naniniwala sa Panginoon, nanatili yung faith niya kay God. At yun yung real faith. Na kahit tanggalin ng lahat sa'yo, naniniwala ka pa rin sa Diyos. Naniniwala ka na merong magandang plano ang Diyos sa buhay mo. So tinanong ko siya, sa loob-loob ko lang, nako, ibig sabihin nun, hindi rin kilala ng mga anak niya. O hindi nagagawa nila sa bahay yung pagbabasa ng Bible. Kasi yung tatay nga hindi alam eh. Hindi marunong eh. So, pero hindi tayo sure. Pero tinanong ko kasi siya, kaya sure ako eh. Tinanong ko siya. So, hindi rin talaga sila nagbabasa ng Bible. So, meron din ako mga nakausap na mga bata. Tinatanong ko sila, campus missionary po, marami po kaming nakakausap na mga bata everyday. So, usually, tatanungin ko sila, kayo ba sa bahay, nag-uusap ba kayo regarding sa faith? Nag-uusap ba kayo? Sabi niya, hindi eh. Sabi ko, okay, hindi nyo kasalanan na hindi nyo napag-uusapan yung faith sa bahay. Pwede bang sabihin, kasalanan nyo ng magulang nyo? Or kasalanan din ng older generation ng mga magulang nyo. Bakit? Kasi hindi na ituro yun eh. Hindi na ipasa sa mga bata kung gaano kabuti ang Diyos sa kanilang buhay.
Imagine, lahat tayo dito, kikilos para ipakilala ang Diyos sa next generation. Lahat tayo, ipapasa sa kanila yung faith, yung real faith na meron tayo ngayon. Kaya, let us evaluate ourselves. And make sure, malaki yung faith na meron tayo right now. Malalim yung faith. Pero alam nyo, minsan, okay lang naman na maliit eh. Okay lang din na malaki. Kasi ang question doon, kanino naka-anchor yung faith mo? Naka-anchor ba yan sa'yo? O naka-anchor ba yan kay Jesus? So sana po, lahat tayo, yung faith natin, kahit maliit yan, pero pag kay Jesus naka-anchor yung faith natin na yon, yung apoy, yung maliit na apoy na meron sa puso natin, pag-aalabi ni Jesus yan. Si Jesus ang magpapaalab ng mga pusong yan. Yung faith, basta ang kailangan lang natin, maniwala at magtiwala sa Kanya. As I end, can I call the keyboardist? As I end, I want to emphasize this scripture. Sabi rito, at dahil sa kagustuhan kong maitayo ang templo ng aking Diyos, ibibigay ko pati ang personal kong ginto at pilak, bukod pa ang mga materyales na naipon ko para sa banal na templo. Tayo ba? Ano yung pwede nating ibigay para magamit ng next generation? Para patuloy yung glorification ni God, para patuloy na makita at malaman ng next generation kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay. Tatanong na ba natin sa sarili natin yun? Ako, sige, maliban sa education, syempre, tatay tayo, may mga pinag-aaral tayong mga anak. Pero, yung mga anak ko, kahit 2 araw kaming umalis ng misis ko, kahit 3 araw pa, kahit 1 linggo pa kaming umalis ng misis ko, trained na yung mga bata. Bakit? Ay, pero, dapat may pagkain ha. Pero kahit yan, karne, manok, baboy, isda, iluluto nila yan. Lahat sila trained na. Sana ganun din ang gawin natin sa mga anak natin. As early as now, habang bata pa yung mga anak natin, i-train natin. Bakit? Tayo yung aani nun. Ito, ngayon, ganun yung sitwasyon ko eh. Natutuwa ako na, alam mo yun, na-enjoy ko na yung time ko. Isa pa, naalala ko lang, tinanong ko ni Pastor Nono kanina eh. So bigla ko naalala, ano pa yung pwede nating ipasa sa next generation? Last year, hindi ko matandaan, pero yung unang tungtong ko dito sa APNTS, umattend kami ng, ano yun, parang yung Mr. and Miss, ganun. So yung bunso ko at an age of 6, grade 2, grade 3, grade 2, parang ganun. Nandiyan sa second floor, may stage dyan eh. Tapos, yung question, sabi ng question, anong bagay ang natutunan mo sa iyong mga magulang na pwede mong i-share sa iba? Yun yung question. Alam nyo, nagbibideo akong gano'n, nasa harapan ako. Siyempre, proud parent eh. Pero alam nyo, yung sagot ng anak ko, sabi ng anak ko, ang bagay po na hindi ba ko malilimutang itinuro sa akin ng magulang ko ay ang mag-pray. Nakakatuwang pakinggan. Sobrang nung mga oras na yon, sa lahat ng maraming tao sa likod ko, gusto kong umiyak. Gusto kong umiyak. Bakit? Lord, thank you. Thank you, God. Kasi, binigay mo sa amin yung next generation, yung mga batang to. Pinagkatiwala mo sa amin yung mga batang to. At Lord, ini-equip mo kami para mabigyan sila ng magandang buhay. Para kilalanin at i-honor kanila sa kanilang buhay at para masabi rin nila sa next generation, sa after nila, kung gaano kakabuti sa amin. Napakahalaga na meron tayong maiwan na magandang relationship, resources,
at real faith sa next generation upang maisakatuparan ang mga plano ng Diyos sa ating mga buhay at mapanatili ang kanyang kaluwalhatian hanggang sa mga susunod na henerasyon.